Kung introvert kayo, naiintindihan naman natin yan, pero learn how to communicate with your colleagues. Yeah. Integration, small talk is very important sa kanila. Yung hindi mo kailangan i-compare yung self mo sa... Kasi syempre maraming mga iba na, uy, bakit si ganito? Ang bilis niyang matuto, ang bilis niyang mape-pressure ka lang. Yeah, so you have your own pace, you have your own, track. Totoo. Yeah, you have to integrate yourself, learn Yes. how to talk to your colleagues. Kaya para mag-gain mo rin yung trust nila. At saka yung estimong, di ba? Yung vibes, yung ambience ng station, kapag lahat kayo nag-uusap-usap, ang saya. Yeah, so it will take time. Kasi yun nga sabi mo, nanggaling din tayo dyan sa umpisa. Lalo na ako, sobrang introvert ko. Hindi ko nga alam bakit ako nandito. So, ayun. Diyos ko, kung alam mo lang. Actually, pansin ko ayaw nila ng masyadong confrontation. Yes, takot sila sa Tapos confrontation. sila sa confessional. Pero ako naman, pag may mga hindi namamansin na kolegi or masusungit talaga, hindi ko naman sila pinapansin. Do your thing, I'll do my thing. Basta, huwag kang magsasalita against me or wag kang... Ako naman, yung professionalism. Pero kayong kasamang Pinoy sa sa station, do you speak Tagalog? Oo. Talaga? May times na nag-German ko naman. German, tapos pero mostly Tagalog. Pag dalawa kami, Kasi ako, bago-bago din ako, sis. Pag meron ako makasamang Pinoy, tapos nagtatagalog kami, ingay-ingay. Siyempre, alam mo naman, pag Pinoy, di ba ang ingay-ingay natin? parang they don't need to ask you kung ano nangyari sa'yo. Yeah, that's data privacy. privacy. Pag sinabi mong, hindi ako makakapasok, masama yung pakiramdam ko, pong. Tapos. Tapos na, they don't have to know, anong meron ka? No, hindi sila ganun. Bawal din yun. Hi guys, my name is Jeremy. And my name is Simon. And welcome to the Fire Abend Sesh. Hello. Hi sis. So welcome back to our second session. Iba pa yung season 2 namin, guys. Yes, abangan nyo din yan. True. And for today's podcast, actually very interesting siya because we are going to talk about... Work. Ano ba? About life at work, Yes. sa workplace, working here in Germany. I'm sure maraming makaka-relate sa atin, hindi lang mga nurses dito sa Germany. I'm sure marami din like ibang bansa who are Yes. also struggling with other language. Totoo. Lalo at saka like we said, it's about work and syempre itatakal namin kung anong area namin, saan kami nag-work. And baka makarelate yung mga future Filipino nurses and the nurses na in the Philippines na gusto mag-Germany. Yeah. Baka makarelate kayo or baka ma-inspire kayo na mag-work dito sa Germany. Yes. Anong abtaylong mo? Anong department mo? Ako now, I am working in OP or operating room. Specialized siya sa heart, thorax, and Gefäß surgery. Gefäß, ano mga ugat. Ugat or Yeah. mga vessels. Mga vascular, ganyan. mga yes. Ikaw? Sa ko dalawa, medyo confusing siya. Pag tinatanong kasi ako, sinasabi ko lagi, neurology. Kasi doon ako ngayon naka-assign. Pero I'm also a dermatology nurse. When I changed station, kasi ang una kong station before is Unfallchirurgie, plastic chirurgy, plastic surgery, mga surgery. So nag-change ako. Nag-apply ako talaga sa dermatology. Pero dahil nga COVID baby ako, like I said the last time, sa first session namin. Pero kung tatanungin ako, saan talaga ako department na naka-employ, sa sa derma. Pero more on neuro ako ngayon nag-work. Sa inyo, di ba more on open surgery yung mga yun, no? Kita mo yung mga puso-puso, eme-eme, mga ganun. Oo. But before that, meron, din ako sa ICU ako. Parang kung i-compare, mas prefer ko ang OP, operating room. Kasi, I don't know, siguro maybe dahil less responsibility. Saglit lang naman yung OP namin minsan 5 hours. Hindi wala less patient interaction pa. Nagkikipag-communicate na kami sa patient namin right before operation. So, kakamustahin namin sila, kakausapin kung meron silang allergy, meron silang implant. Yun yung parang namin, Interaction nyo sa NPI, patients. nurse-patient interaction. Okay. Then after that, tulog na sila and then that's it. And toxic, Siyempre, di ba? yeah, siya, Siyempre, tayo bubuksan mo yung physically demanding. Oo, siyempre matagal kayo nakatayo. Actually,
ano din, intensive, ICU. Actually, sa'yo din for sure. Hindi sa akin kasi, talagang physically, talagang lalo kapag mga patients namin Yeah. is mga full uber namin, yung mga bedleggy siya na ba yun, bedridden, Yeah. mga ganun, syempre. So, how do you prepare for work? Kapag, bago ka pumasok, mayroon ka bang ritual, routine? It depends on the season. For example, ngayon, winter, ang hirap pumasok minsan, nakakatamad ba? True. So, minsan ang ginagawa ko is yung food ko for tomorrow, piniprepare ko na siya ng gabi pa lang or gabi pa lang. Naliligo na rin ako kasi para pagising ko, hilamos na lang, brush, and then papasok na. Pero kapag summer, pansin ko lang mas energized ako. Dito ko lang sa Germany na-appreciate yung sun. Totoo, no? Di ba? Ikaw din ba? Oo, pag kagaya ng winter, Diyos ko, ang hirap bumangon, Yeah. sobrang dilim pa, tas ang bilis dumilim. Ako naman, as much as possible gusto ko maligo talaga. Kasi pag hindi ako naligo, para akong groggy. Alam mo yun. Pero, may times naman talagang hindi ako nakakaligo. Sobra lalo pag late na ako. Yung dahil nag-alarm ako ng 4:30, tapos bumangon ako ng 5:30. Yeah. Yung sobrang kulang na ako sa oras. Ano oras ba start ng pag Prudence? Sa amin, yung is Prudence AM namin, shift. 6:19 6:17 a.m. Medyo funny nga yung namin, yung time. 6 what? 6:17 a.m. 2:27 p.m. Medyo yung time namin, hindi ko alam, hindi na lang ginawang 1:30, 6:30, alam mo yon. Ewan ko doon. Tapos, papasok ko sa work. Yun nga, kagaya sa'yo, nag-prepare na ako ng gabi pa lang. Pero pag hindi, may mga dumadaan naman ng mga nagbebenta sa amin. Pag Prudence ka, nagbe-breakfast ka na sa work or before pa? Actually, hindi ako pala breakfast ng bongga. Or sometimes hindi talaga. Na gusto ko kape lang. Tapos, pero pag may bread ako, magbe-bread ako. Pero most probably sa trabaho na lang ako. Tapos, pati lunch ko, piniprepare ko na rin actually minsan. Ngayong 2026, nagme-meal prep na ako. Meal prep? Meal prep? Meal prep. I mean, for 4 days, ganon. Meron na akong lunch. May meal plan ka na? May meal plan na ako. Ah, na siya, very German ka na, di ba? Yes, naka Tupperware na. Okay, that's good. Ganun. Para saving na rin tayo sa oras. Yung shape nyo pala is tatlo, no? Tatlo din. Oo, Fruit Fruitines, Spätdienst, Nachtdienst. Napkins. Pag Spätdienst ka, anong oras yun? So 2:27 p.m. hanggang, kasi ang endorsement namin is 9:30 p.m. So parang hanggang 9:47 p.m. Iba talaga sa amin. So depende sa station Kaya yun. Pero pinaka-hate ko yung Spätdienst. Yeah. Spätdienst is PM shift sa mga hindi pa nakakaalam na mga viewers natin. Frühdienst is morning shift. Spätdienst, PM shift. Tapos Nachtdienst, yun yung night shift. Okay. Yan, Kami naman sa OP, wala kaming Nachtdienst. Pero meron kaming bright shift dienst or tinatawag. Like 24 hours, no? Yeah, tinatawag siya na on-call wherein we have to stay in the hospital for 24 hours in case na merong not fall or emergency. So at least merong standby na mga Mitarbeiter. Especially sa abteilung ko, Hertz may usually mga cases namin mga gunshot. Ay, talaga? Kasi sa Lungyan ako gunshot. May gunshot dito na May, syempre meron sis. Wala pa ako narinig na... For example... so siguro hindi lang ako nanood ng balita gaano. Meron, binaril tapos diretso sa lungs. Siyempre, yung tawag yun, hematothorax or ang tawag sa ear? Pneumothorax. Yung mga ganyan. So, yan yung mga cases namin usually kasi covered pa rin siya ng kasi kahategi nga ako, Hertz thorax face. Bereitschaftsdienst, 24 hours. Pero the next day naman nun is off day naman. off. Isang araw lang. Isang araw lang. Yan ang disadvantage yun, Yeah. Isang araw na off lang tapos Favorite ko ang Prudence. Ikaw? Same. Kasi after that, sa'yo na yung buong araw mo na medyo ayaw kasi nandiyan talaga ang pagpapaligo ng pasyente, sis. Tsaka yung paggising ng umaga. Pero ikaw walang problema dyan pagpaligo kasi hindi ka na magpapaligo ng pasyente sa OP. Oo. Kami nagpapaligo nun, sis, bago namin dala sa inyo yung pasyente. Tumigil ka. Oo nga. Ang tawag doon? Pre-op care. Pre-op care. Pre-op care. Kami ang gumagawa nun. Sa work nyo ba, meron kayong tinatawag na, helferin? Yung tawag doon? Assistant? Assistant. Meron kami, pero one lang siya. Isa lang siya. Per shift?
Depends. Sometimes sa umaga lang kasi doon talaga yung papaliguan yung mga pasyente. Pero kapag PM, usually 2 examinerte lang yan. So, 2 registered nurses. Tapos wala na, kami lang. Pag knock din. Pag night shift, mag-isa mo lang. Ay. Sa amin. Pero some stations, meron silang yung mga estudyante na nagna-night shift. Ay, okay. Oo. May Sila mga na yung ganun parang naman. assistant, Frege assistant. Oo. Tsaka na-experience ko dito sa night shift, meron naman tinatawag silang Nakhilfe. Yung, pwede mo siyang, meron silang sariling peeper. So, ipipip mo sila. Pwede mo silang tawagan. I-contact mo siya kung kailangan mo i-login yung pasyente, na yung pasyente, umihi yung pasyente. Pwede mo naman pero most of the time, hindi ko siya kinakailangan. Ba meron din tayong tinatawag na Swishendins? Meron din ba kayong At ganun? Swishendins, meron kami. Yun, sa amin naman, Anong Swishendins in English, alam mo? in between shift. Oo. Kasi papasok siya, instead na papasok siya ng regular time ng morning shift, yung kunwari sa amin 6:17 a.m. Papasok siya ng medyo Later, like 8 sa amin. Okay. 8 a.m. Sa amin, 9 ba? 9 tama, 8:30 sa amin. 8:30. Pero uuwi din siya the same nung pag-uwi ng morning shift. Kino-consider din nila kung yung sa may anak ka, ihahatid mo sa... May mga ganon cases. May mga ganon cases. Dapat yun mga yun na pinag-uusapan with the head nurse or something. Kasi ako Nagtatry ka? Hindi nag-vision ako. Wala akong Junakis, girl. May Junakis na ako. Wala pa akong Junakis, ha. Okay. Akala ko kasi di ko para Swishendins? Nagsis-vision din ako, sis. Pero kasi yun, for example, galing akong spate dins, galing akong PM shift, at kinabukasan mag-morning ako. Pwede. Oo, mag-morning Pero hindi shift regular, ako. parang lang for that case. For that case lang. Tapos sometimes, lang yan pang fill in lang ng gap mo sa stunde mo, sa hours mo. Okay. May mga ganyan lang, parang mai-duty ka lang, ganun. So, paano pag endorsement no, pag Swishendins ka? Wala. Ang trabaho sa amin ng Swishendins, depende yan sa pag-uusapan ng ng regular na pumasok ng Frudins. Kung bibigyan ba siya ng pasyente or hindi. Pero most likely ang nangyayari, pag ganyan, yung Swishendins, siya ang mag-a-admit ng mga patients, mag-discharge ng mga patients, at mag-change ng mga beds, mga ganon. Tapos tutulong sa mga kung kailangan tulong ng mga nung ibang mga colleagues mo. Ganun lang. Ang maging patients niya na yung inadmit niya na patients. Okay, so hindi siya kasama. So doon sa kunwari 24 ang patients niya, hindi na siya kasama doon. Ang maging pasyente niya, yung i-admit niya. I-admit niya na. Okay. So speaking of endorsement, how do you endorse? Ako how do you endorse? In German yan is Übergabe. So, Übergabe. Paano yung Übergabe? Actually dito, unlike sa Philippines, we have like, di ba meron tayong parang index or something like that. Cardex. Yeah. Tapos, lang tayo niyan naka-pencil. Yeah, tapos pag i-update mo, buburahin mo na. Pag i-update, buburahin, mga ganon. Pero dito kasi, every shift yan, piniprint namin yan. At ang nakalagay lang doon, apelido ng pasyente, pero may mga stations na buong pangalan talaga. Age. Birthday. Walang birthday sa amin. Tapos... Bakit hindi? Di ba dapat yung kasama Ewan ko. Hindi na nalagay. Tapos, diagnosis. Tapos kung may antibiotics. Tapos kung may mga contraptions yung patients, kung like merong indwelling Foley catheter, merong oxygen, mga ganon. Yun lang. Hindi siya sobrang kagaya sa atin. Pati yung laboratory nakalagay yung kung mababa yung calcium, mababa yung potassium. Yeah. Di ba sa atin ganon? Tapos sa Philippines, tapos nakalagay doon kung ano ba yun? Suero. Medication, tama ba? Oo, lahat. Susulat. Sa amin, hindi. Dito sa Germany, actually, in general, no. Ganun lang. Pag may nabago, edit mo sa computer. Tapos, ipiprint sa next shift. Sa next shift, print. Oh. Kaya super, talaga siya. Sorry sa environment. Sorry kay Mother Earth. Para sa operating room, paano kayo endorsement? For example, Frudins ako, di ba? Tapos, Spatedins ka. So, ang i-endorse lang namin is yung ongoing kung ano nang ginagawa. For example, ang ginagawa is bypass. So, kung kakarating mo lang, di ba, mag-endorse tayo.
So, yeah, endorsing, ito na, nag-ano na kami, nagko-connect na kami sa machine, ganyan. Tapos, yung salong, number of gauze, number of, Yung mga nagamit na yung mga ganyan, instruments ito and is all. VEMR or wala namang nabago, same pa rin. Kasi mayroon kami standard numbers of bawak tusher, tawag dito, tufa, ganyan. Kung ilan yung needles or scalpel. Yung ongoing na nangyayari ngayon. Oo. Yun lang yung endorse namin. Kasi wala naman kayong patients like kami na doon natulog talaga. ICU naman, depende din. For example, ikaw, nakdis ka kagabi and then fruitins ka papasok. Ang i-endorse ko lang sa'yo is yung, okay, anong bago? Wala. Oo, pag walang bago, Oo. ganun naman din talaga. Ganun, Philippines kasi sis. Sobrang toxic din. Toxic na pa, Aminin kumbaga, natin yan. Kahit na panggabi ka, tapos kinabukasan, fruitins ka. At kilala mo naman na yung mga pasyente. I-endorse pa rin ng Oo, formal. Formal, from top to bottom. Yeah, ganon. kailangan pa rin. Dito hindi guys, kunwari ang pasyente, walang pinagbago, walang ano. Sige, anong bago? Kasi wala. Wala. Nakatulog Sige, naman Vina, siya. uwi ka na. Okay, next na yan, may bago. Minsan tinanong lang ako Diba? dati kasi Anong bago? wala akong inadmit na patient nung panggabi ako, di ba? Tapos, same na same. Same, walang Procedure na importante Matulog kinabukasan. Oo, walang ano yung news term sa English? NPO. Walang NPO, walang mga ganun, walang mga special procedures or something. Tatanungin lang ako ng mga katrabaho ko, may bago ba? Wala. Okay, sige, na, uwi ka na. Ganun lang. Ganun lang, yeah. Aminin natin yan. Oo. Pero, it's standard sa Philippines, so wala naman tayong problema nun. Pero, ang saya lang guys kapag ganun lang kadali. Kasi, alam mo yung, gusto mo nang umuwi, wala namang bago. Kasi ang rason nung iba, Tsaka, machi-check ko naman yan sa computer, diba? makikita ko naman yan. Yeah. Ganon. Sa Uber Gabis is, paano kapag may nakalimutan ka? Or, Ay, hindi nagsusulat ako lagi eh. Malala ako. Alam niyo anong tawag sa ganun? Yung post-it ba yun? sticky Yung note? yellow, sticky notes. Oh, yeah. Ay, ang dami kong ganun, girl. Kunwari, ito yung place ko. Kunwari, ito yung computer ko. Kasi may kanya-kanyang computer dyan na pwede ka document. Alam na lang sa akin yung kapag dami kong post-it dyan. Kung ano yung dapat kong gawin at dapat kong ma-accomplish dito sa mga pasyenteng to. Pagtapos ko na, itatapon ko na. Tapos, sa rounds, wala naman kayong rounds, di ba, sa OP, operating room. Wala. Yun, sa pag-rounds sa mga pasyente, actually, simple lang, VS, tapos kapag may kailangan ng Clexane, ng thrombosis prophylaxis. Dito pala guys, unlike sa Philippines, no? Yun, thrombosis prophylaxis ang tawag doon, yung para ma-prevent natin ang pag-build up ng thrombose. Meron sila ditong most patients, lalo na yung mga patients na wala namang blood thinners na malalakas, kagaya ng apixaban, Eliquis, yung mga ganyan, di ba? Meron ang mga pasyente dito laging naka-order standard na Clexane or enoxaparin. Yeah. Lagi yan. Yeah. Like, once a day, enoxaparin, 0.4 milliliters. Laging order. Sa Philippines, wala, girl. Na-experience mo yan na lahat ng patients, basta naka-admit, Wala man. Wala, di ba? Wala. As in, dito, meron sila. Kasi, part ng nila yun ng mga prophylaxis nila to prevent, thrombose. Kasi Tsaka kapag yung- nagkaroon thrombose yung patient, pwede ma-stroke. Medyo, yun isa sa mga, shock ko nung bago. Sabi ko, bakit lahat? Nakakapaglakad naman yung pasyente. Pero may mga patients naman nag-a-ablay na niya. Pag sa endorsement nyo pala, bini-visit nyo si patient, for example, bivisit nyo sa room. Sabihin ko na, standard talaga, dapat, doon kami, sa amin standard sa station namin, doon kami mag-endorsement sa labas, Ng sa room. hallway, o kaya sa labas ng room. Yeah. Tapos after nun, papasok kami sa mga patients. Yun ang standard Oo. dapat. Pero kapag nandiyan ang boss, ang chefin namin pag nandiyan, pag wala yung chefin namin, sa, kami ng general, Ubergabe, ng general endorsement. Pero pag nandiyan sila, kalas-kalas Kailangan kami. talaga. Tsaka ito pa, meron akong kwento, lalo na pag yung bago ako dito sa Germany, kasi syempre yung German natin is hindi pa ganun ka 100%. Pag Ubergabe, ang ginagawa ko, though hindi naman siya advisable, nire-record ko siya sa phone ko. Oops, disclaimer. So, pag nire-record, watch out kayo, bawal yon. Record. Kasi, data privacy. yeah. Maano sila sa privacy dito? You know. So, ako kasi, syempre, lalo na sa heart center ako, ang dami kasi ni-endorses pag sa
heart center, hindi lang yung medication niya, pati yung mga drenage niya, may mga ano yan eh, tawag pacemaker, mga ganyan. Ang mga dami, ganyan. madami kang dapat i-endorse. So, minsan, ang bilis ng Uber Gabi, syempre, hindi pa naman ganun kagaling yung German natin. Hindi ko na, nami-miss out ko na ba yung mga important things. So, what I do, or what I did, nire-record ko siya, and then, nilike ko siya dyan. So, parang walang makahalata. And then, syempre, isusulat ko lang kung ano yung mga naintindihan ko, kung ano yung mga na-catch up ko na mga information. And then, pag pause ko na, nag-headset ako, pinapakinggan ko yung Uber Gabi. Ano nga yung mga na-miss out kong ano information? Then that's the time na sinusulat ko na sa Uber Gabi, settle ko yung mga na-miss na information ko. Kasi ayoko kasi may makalimutan ako na mga kailangan gawin. And then, akala ka na ng ibang mga kolegi ko nagmi-music ako pag pause ko eh. Pero after naman ng duty, I make sure na I delete. Gusto ko lang kasi na, tsaka at the same time, napapractice lang din yung hören ko ba. Pero, yun yung bago ako. Pero as yung mga succeeding, Years na. parang Okay na-adapt ko na, okay. O routine lang naman kasi talaga. Yes, yung parang rounds nyo sa doctor's round. Ay, doctor's Kayo round. sumasama. Dati sumasama ako, ngayon hindi na. Pero may times na pag ni-require kami sumasama, pero usually hindi na. Pero dapat mas maganda sumama kasi mas malalaman mo yung yung gagawin na mga next steps ng doctors natin for the patients. Yeah. Doon naman sa previous hospital ko, ang rounds namin is okay lang din naman kasi ang sumasama sa rounds namin is yung head nurse. Ay, bongga. So, for example, dyan yung mga doctor, yung mga surgeons. Mag-rounds dun yung head nurse namin, and then siya na yung sa kanya na iuutos yung kung ano yung sinabi ng doctor, and then si head nurse i-meeting ulit kami sa Uber Gabi room, and then ikaw Jeremy, ito ang gawin mo sa patient, sabi ni doc ganito, ganyan Ay, talaga? so mas okay for me. Mas okay talaga kasi parang wala kang responsibility kasi kung alam hindi mo mo naintindihan kasi nanggaling na sa kanya. Kasi alam mo kung bakit? Kasi pag nagra-rounds yung doctor namin, yun yung time na nagvavasyan kami. Yun. Ganun din sa amin eh. Kaya nabibinbin yung pagbabasyon minsan eh. Ang galing nga nun eh. Mas gusto ko yun. Di ba? Ang Kasi galing. busy si nurse. Sinong pupunta yung walang ginagawa? Si head nurse. Siya na yung mag-grasp ng information ng sinabi ng doktor. Then after that, i-vital lighten na lang. Sa mga kung resustendige phlegen nila. Ang galing. Di ba? Mas okay pa. Mas okay yun. Ganun. Tsaka hindi siya toxic kasi pag sa hatige ka, ang daming gagawin. Lalo na kapag yung mga patient mo, ang daming mga drenage. 3, 4 pa yan. Ibavasyon mo yung mga yun. Ay, Diyos ko, mas mahila. No. Tapos ilan pa sila? Ilan ba yung mga patient mo? Maximum namin 7. Tapos sabi mo na 3 doon is may mga ganun drenage. So, wala nang time mag-rounds. So, mas okay na si head nurse Galing. na lang. Di ba? Tapos sa isa pa pala sa naano ko dito yung vital signs dito. Sa amin nagulat ako. 'Di ba sa Philippines, guys, aminin niyo, every 4 hours standard natin 'yan. Tama? 'Di ba? Every 4 hours. 4 hours. So sa isang shift kung 2 shifts ka, kung 2 shifts lang kayo sa isang araw, 'di ba? Meron 12 hours. Yeah. Tama? So 4, 4, 4. So 3 per shift. So 6 per day. Dito, meron kami once a day lang talaga. Parang gamutan lang talaga. Gamot lang talaga. 3 times a day, 2 times a day, 3 times a day. Ganun lang. Bihira sa station namin. Imagine mo kami neuro ward kami, neuro station. Imagine mo, ang mga patients namin, ganun, mga multiple sclerosis, myasthenia gravis, stroke. Ang order lang ni Doc 1 o 2 times a day. Ganun lang. Na VS? Vital signs, oo. Bakit sa tingin O kaya 3 times a day. Kasi they know na busy ang mga nurses. Yeah. Actually. Naman. At saka, pag may problema naman yan, malalaman mo talaga kung may problema ang patients. Hindi, gaya sa Philippines, Diyos ko, every 4 hours, talagang, very, sobrang sipag natin nun, day. Pero ngayon, kaya minsan, pag lalo na kapag nag-increase ng 4 times a day ang pag-vital signs, ang mga reaction talaga ng mga kasama, day. Bakit? Bakit if 4 times a day, sila niyan, ganun pang sagutan ng mga, mga ibang German dyan. Sila na ng vital signs. Bakit, okay naman yung pasyente? Ganun.
Hindi ka pwede dito magdagdag ng, kahit doktor ka, magdadagdag ka ng ano. Kunwari, sabi mo, i-measure din ang blood sugar. Tatanungin, bakit magkakaroon ng blood sugar dito? Bakit? Diabetic ba yung pasyente? Mga ganun. Tapang naman. Oo, ganun sila dito. May freedom of Yeah. speech. Charot. Ano pa ba? Mga natin sa work. Like, break time, pause. Para sa kanila, they also consider pause as very sacred. Ay, Diba? sobra. Very, sagrado. Alam mo ba, pumupunta pa yung head nurse ko sa akin Jeremy, nagpause ka na ba? Hindi pa. Tsaka tinatamad ako magpause. Ako na bahala sa mga pasyente, umalis ka dito. Kung kailangan mo lumabas, manigarilyo, lumabas ka, umalis ka dito sa station, ako na bahala sa mga pasyente mo. Diba? Yeah. Hindi mo maranasan sa Pilipinas yan. 30 minutes, kunwari 30 minutes na mag-break ka, kakain ka, tumayo po si Lolo. Tayo agad. Tayo ka agad, tapos kakain ka ulit pagkatapos mo linisan yung urna. Ganon, dito, yung head nurse namin pupunta, alis. Umalis ka sa station. Pause. Ganon, pause ka, mag-break time ka. Ganon. Super sagrado ang pause dito pagdating dito sa Germany. Walang yan. Irerespeto mo yan. Kahit mga pasyente, alam yan. Okay, sa work mo ba, sis, siyempre hindi naman mawawala. Meron tayo kahit saan naman yan, kahit saang abtailong ka, meron tayong mga colleagues na Impacta. Sa true. meron kayong. Sa una kong station, kung saan ako dati, si Akla, tinanong ba naman ako kung ang pagkain ko daw ay aso or pusa. Oh Kasi baba syunga-syunga, di ba? Sabi ko, pasalamat siya nung time na yun, Day. Bago-bago pa lang ako dito sa German at Hindi pa palaban ang or German ko barok-barok pa, kaya pinili ko na lang manahimik. Pero kung gawin niya sa akin ngayon, Day, baka nasabunutan ko pa siya, report ko pa siya, or tinakalakan ko siya. So, how do you handle yung mga ganong klaseng kolege na parang... Ngayon, kung paano ko handle, talakan, guy. Makipag ko talaga, argue talaga ako. Bakit? Ano man ngayon, mga ganon. Okay. Pero German na. In German, ganon. Wala akong pake. Ganon. As in, makipagtalakan ako. Do you, parang kino-confront? Yun nga, kino-confront mo sila. Sinusugod ko. Paano? Kuwari, pupuntahan ko. Oo. Ganon. Hello? Gaganon talaga. Tapos. Has I'm problem with me, Gaganon talaga ako. Pero syempre, Meron ka bang problema sa akin? Sabi mo lang. Totoo. Ganon, oo. Dahil kasi kung hahayaan nyo silang kinakaya-kaya kayo, kakayan-kayanin kayo, yun yung na-figure out ko. Kasi dati, hinahayaan kong pinag-uusapan ako. Kasi nung dati hindi ako nagsasalita, tahimik lang, kala nila hindi ako marunong mag-German or something. Pinabayaan ko lang dati. Pero ngayon, ikaw unang sa kanila, magtumalak sa kanila. Irespeto ko na. Alam mo dati, simula nung ginawa ko yun, huy, musta na? Huy, ganon. Super bait nila, Day. Diyos ko, kung alam mo lang. Actually, pansin ko, ayaw nila ng masyadong confrontation. Yes, takot sila sa confrontation. I've already experienced mga impacta. Pero ako naman, pag may mga hindi namamansin na kolege or masusungit talaga, hindi ko naman sila pinapansin. Like, for example, gawin mo, do your thing, I'll do my thing. Basta, wag kang magsasalita against me or wag kang... Ako naman, yung professionalism, pero yun nga, may na-experience ko na yung confrontation. Kasi meron yung one time na nasa tish ako or scrub ako, sis. Tapos, masama na yung pakiramdam ko, nahihilo ako. So, pero after ng OP, meron pang isa. So, ako ulit gagawa noon, mag-a-assist. So, kinausap ko yung head nurse ko. Sabi ko sa head nurse ko, masama yung pakiramdam ko. Pwede bang hindi ko muna gawin yung next OP, sabi ko. So, pumayag naman siya. And then, meron yung one time, yung isang ka-close ko na ka-work ko, kinausap niya ako, uy, okay ka lang, sabi niya. Oo, bakit? Sabi niya na, kasi, bakit hindi ka nag-dish sa next, yung susunod na. Sabi ko sa kanya, masama yung pakiramdam ko, hindi ko kaya sa hilo ako. Ganun ba? Kasi sabi ni Jollibee, yung bida-bida. Si bida-bida. Sabi ni Jollibee, pinagkakalat niya, na ayaw ka daw ng doktor na mag-assist. Alam mo yung sabi ko, nag-high blood ako. Sinabi niya yun? Sabi ko ng ganyan. Alam mo, nagpapausa ako, kumakain pa ako noon na. Tumayo ako agad. Nasaan si Jollibee? Pupunta ako. Sinugod ko siya. Alam mo yung nanginginig ako sa galit. Bakit gano'n yung pinagkakalat niya na sa mga kolegi ko?
Kinausap ko si Jollibee. Sabi ko, Jollibee. Hoy, Jollibee! Sabi ko, kasi sumisigaw na ako. Mausap nga tayo. Halika dito. Sabi ko ng ganyan. Ay, pinagkakalat mo sa mga sa kolege natin. Pero syempre, German. Sa na ayoko ni ganito, doktor na mag-assist, sabi niya. Tapos, alam mo siya, para siyang Para maamong tuta. Parang tuta na di ba? parang, uy, sorry, ganyan. Kasi akala ko, sabi niya, ang reason niya, akala ko yun yung reason, na ayaw ko ng doktor. Kaya hindi ka nag-tish. Oo, akala niya yun ang reason. Hindi ko alam na masama yung makiramdam mo, sabi niya sa akin. Eh di sana sinabi mo kay ni Anong or you have no idea. Bakit kailangan gumawa ka pa ng, mag-invento ka pa ng kung ano-ano? Sabi ko sa kanya, nag-sorry siya, para siyang tuta na, sorry. Oo, ganyan sila. Then after na bumait siya sa akin. Di ba? Hindi naman sa to ha, na nagtiteach tayo ng, we're just trying to tell you. Hindi naman sa pagiging, pag war-free. nagpapaka-war-free tayo. Hindi naman. Protect yourself. Protect yourself, yes. Protect yourself. Learn how to protect yourself. Kasi at the end of the day, kagaya niyan, gumagawa sila ng mga, may mga ganyan may mga colleague na gagawa ng kwento. Meron pa akong isang time, yung isang colleague, ano pa lang ako dati noon nag-aanpasong slegang. So, meron isa. Actually, hindi naman talaga siya German Ibang lahi siya. Hindi ko naman mention kung anong lahi. Si Bakla, kasi ako, hindi ko alam yung term na sinabi niya. So, nag-rounds kami dalawa, sabi niya, i-off-shootal mo nga yung kissen, yung pillow. So, ako si Bakla, hindi ko alam yung off-shootal, di ba? Dahil that was my first month in Germany, bagong-bago, off-shootal, di ba? Hinilabas ko yung phone ko, sinearch ko what's off-shootal means, di ba? Sa English. Iganto lang, ipagpag lang naman pala. Girl, pinagkalat niya sa buong ich weiß nicht, ob Deutsch spricht oder was? Hat nicht verstanden? Ano yung pinagsasabi niya? Naiintindihan ko Sabi ko lang sa kanila mo, hindi lang ako makapag-express kasi bago pa lang ako, pero naiintindihan ko yung sinasabi mo. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi ko, hindi ako magiging nurse dito kung hindi ako marunong mag-German. Sabi ko sa kanya. Nanahimik sa Bakla. Talagang inano ko siya, tapos since noon, mabait na siya or hindi niya na lang ako kinakausap kasi natakot na yata. Kasi nagulat siya, kinumpron ko siya sa harap mismo ng mga tao. Takot sila sa confrontation. Napansin ko, Totoo. siguro I'm sure sa iba na experience yan. Oo. And mapapansin nyo, right after confrontation, ang babait nila. Bumabait na sila. Kasi na-lock rin, hindi nila in-expect na gaganon ka sa kanila. Lalo na meron pa yung time na sinugod ko, ibang transport naman sa hospital, yung mga mga transporter natin sa hospital. Ay, dakoday. Sinugod ko talaga. Tapos, binato ko talaga yung bote ng tubig sa sobrang galit ko. Yung mga colleague ko, Jeremy, what's the problem? Eme. Ano nangyayari? Kasi, kwento ko talaga yung nangyayari. Sabi ng colleague ko, das geht gar nicht. Gaganon-ganon yung colleague. Sabi, hindi pwede yung ganyan. Sabi, kaya nga tapos, hinila na naman ako kasi tumayo ako, sinugod ko hanggang elevator. Oo. Sabi ko, hindi ganon. Kasi, may sinabi siya sa akin in front of the patient na dapat sabihin niya sa akin personally. Yeah. Kasi yung patient, syempre, nagulat yung patient, bakit ganun yun? Taong yun. Sabi ko sa susunod, kung may problema ka, sabihin mo sa akin personally, sa labas, privately, hindi sa harap ng patient kasi ang bastos nun. Pati yung pasyente nababastos, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, alam ko. Kaya nga dapat pag-usapan natin privately, hindi sa harap ng pasyente. Hindi pa rin ako hindi ako napakali. Sinugod ko talaga sa hanggang elevator nung nakita kong paalis. Kasi meron spiegel dyan, meron mirror. Makikita mo yung buong hallway. Kita ko paalis na siya. Hindi to pwede. Susundan ko, mga kulit ko, Jeremy. Hindi. Hindi ako paawat. Wala akong pakialam sa mga ganon. Kaya kailangan ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Kasi kung hindi, babastusin talaga din kayo ng iba. Kasi akala nila, hindi kayo marunong magsalita, akala nila hanggang ngayon German nyo barok pa rin. Kaya hindi kayo nag-express. Maraming ganyan. Pero we're not telling you guys to become war freak ha. We're just telling you to how to protect yourself. Yeah. 'Di ba? Hindi tayo war freak dito. Doon lang tayo sa tama. My question is, pag meron kayong kasamang Pinoy sa sa station, do you speak
Tagalog. Tagalog? Oo. Talaga? May times na German ko naman. Oo. German, tapos pero mostly Tagalog. Pag dalawa kami, lalo nga meron akong Pinay na kasama from Arbeitssites firma. Nag-German siya, pero pag kami dalawa, minsan kahit kaharap yung mga katrabaho namin, Talaga? kapag nasa pause kami, Tagalog kami, dai. Wala akong pake. Wala kaming kapake. Okay. Kasi sila rin naman minsan, di ba? Meron yung iba doon, yung ibang lahi din naman na matagal dito sa Germany pag nagsasalita ng Espanyol, ng Portuguese, mga ganun. Walang pakialam sila. O di kami din. Okay. Ako naman, isa sa mga natutunan ko yan na, for example, kasi ako, bago-bago din ako, sis. Pag meron ako makasamang Pinoy, tapos nagtatagalog kami, ingay-ingay. Siyempre, alam mo naman, pag Pinoy, di ba, ang ingay-ingay natin. Tapos, ang lakas pa ng boss, ganyan. Magagalit sila. Yung iba na parang, Deutsch bitte, ganyan. Ay, talaga? Oo, pero ngayon, natutunan ko na, for example, like, ngayon may bagong for example, may bagong saltang Pinoy sa station, ganyan. Siyempre, pag naging mentor ka niya, ikaw yung magtuturo sa kanya. For example, tinuturuan mo siya ng mga routine, ganyan. Mas better kasi na-explain mo sa kanya in Tagalog, di ba? Doon sa bago. Oo, totoo. So, ang ginagawa ko sis, for example, ikaw German ka, naririnig mo kami nagtatagalog nung kasama kong Pinoy. Sabihan kita, uy, okay lang ba magtagalog ako kami magsalita kami ng Gusto nila yun. Actually, mas gusto nila yun kasi kumbaga, parang binibigyan mo siya ng respect. Oo. Respect, and at the same time, parang nagiging ka ng trust. Totoo. Sa colleague. Kasi mas ma-explain ng maigi. Oo, mas safe, di ba? So, kung nag-uusap kami ng Tagalog, okay lang ba? May wag kang mabibigla kapag may sinabi ng colleague mo na, no, mag-Deutsch kayo, okay lang yan. So, mag-Deutsch kayo. Pero pag sinabi niya, okay lang, ganyan. So, di ba? Okay lang, totoo. Okay lang. So, yun isa sa mga natutunan ko dito na parang magpaalam mo na, kasi, ito, hindi naman natin maiiwasan, may mga iba kasi na parang nagpaparanoid, na parang feeling nila pinag-uusapan sila. So, for example, ito pag pause naman, for example, tayo nag-uusap Pinoy, Tagalog tayo, ganyan. May mga nakikinig na German. Ang ginagawa ko naman, pinag-uusapan namin is yung weekend. So, parang pinapaalam ko lang sa kanya kung ano pinag-uusapan. Na hindi sila yung topic. No, hindi sila yung pinag-uusapan. Kasi para lang ba, para hindi sila maparanoid na baka pinag-uusapan nila ako, ganyan. So, inform nyo lang sila kung bakit kayo nagtatagalog, and ano yung pinag-uusapan nyo. Kasi parang it's a way of respect na din. And para i-gain nyo na rin yung trust ng colleague nyo. Ako may kwento ko tungkol sa ganyan. Okay. Parang, yung Pilipino na ito, inassign siya ng leader nila na einarbeitung yung isang Pilipino. Ngayon, itong Pilipino na to, hindi niya inarbeitung yung Pilipino na bago kasi ang rason niya, hindi pa daw siya ganun ka-confident mag-German, although matagal na yung Pinoy na to dito Okay. Pilipino na to, like 7 years, 8 years, 9 years. Kailan ka ba yan? Ay, hindi ko alam sis, hindi tayo mag-ano. Okay. Tapos, ang sabi daw niya, sinabi niya sa head nila na, ayoko. Nirefuse niya yung kapwa niya Pinoy. Kasi pero alam mo ang rason ng head, bakit siya yung tinalaga? Kasi matagal na siya doon. At pangalawa, same sila ng language sis, paras din sila ng dialect sa Pilipinas. Which is feeling ko mas madaling. Kaya yun ang gusto ng ng head nurse na i-explain niya sa Muttersprache nila natin para mabilis matuto at mas maunawaan. Which is tama naman. Nirefuse nung Pinoy. Okay, anong masasabi mo? It's a no-no. For me, it's a red flag. Doon sa nag-refuse. Kasi ang rason niya is hindi niya daw ma-explain better sa German and something. Hindi naman yun yung point nga ng head nurse. Ang point ng head nurse, kahit itagalog mo yan or kung anong dialect niya sa Philippines, yun ang gamitin nyo. Parang kung saan ka comfortable. Yun. Hindi natin i-filter yan. Red flag. Red flag yan. Ganon. Kasi syempre, 'di ba, pag sa work gusto naman nating matuto agad, 'di ba? So the way para mag-learn ng fast is dun sa comfortable na at saka ang thoughtful nga ng head nurse Oo. No? 'Di ba? Naisip niya pa yun. Kung ibang head nurse yan, di isipin na, ikaw mag-ano kasi, hindi, dapat Deutsch, hindi ganon. Ang gusto ng head nurse is kung anong Sprache nila, yun yung i-explain lahat. Diba? Ewan ko, basta, I'm not throwing shades here. Sinasabi ko lang.
Syempre may mga nakaka-experience ng ganyan. Yes. Nakaka-relate. Kasi yung Pinoy na isa, yung hindi sinuporta ng kapwa Pinoy, naglabas kasi ng saloobin. May mga ganyan naiyak kasi, na lang. May mga ganyan kasi talaga Ganon. na Pinoy. Mm. Which is red flag. Pag-pray na lang natin sila. Pag-pray na lang natin sila. Yes. Yeah. Let's talk about sick leave. Sa sick leave dito sa Germany, guys, wag tayong abuso. Charot. Alam niyo yung sinasabi ko. Pag may sakit, talagang may sakit dapat. Pero dito, sa Germany, ang kagandahan, when you're sick, you're sick. Yeah. Walang question asked. Hindi kagaya sa Pilipinas, mag-sick leave ka. Kailangan mamamatay ka na ata eh. Yung, di ba? Dito, sa amin, dito sa hospital kung saan kami nag-work ni Simon, kunwari, may sakit ka na for 3 days, hindi mo na kailangan ng medical certificate. Pero kapag more than 3 days, dun sila nag-require. Kaya, kunwari, sabi mo meron kang migraine, tatanungin ka lang nila, hi, okay, 3 days kang hindi makapasok. O sige, okay, guti besirong, get well soon, ganun lang sasabihin sa'yo. Hindi ka sabihin, ano nangyari sa Pinas? Ano nangyari sa'yo? O bakit? O sa ano masakit sa'yo? O ano? O minom ka na lang ng ganito. May mga pag ganun pa sila. Yung mga... Hindi, dito wala. Tatanungin lang hanggang kailan ka may sakit. Tapos, you don't have to explain. Pag nag-inform ka, do you have to tell ano yung sakit mo? Hindi. Or, hindi. That's data privacy. Data hindi privacy. Yan. So, yeah, ako din. Unless you're comfortable to tell it's your... your choice. Oh, it's your choice. To tell your head nurse. Kasi ako ganun ako eh. Sasabihin ko, sakit pa rin ulo ko eh. O kaya sabihin ko, nag-earn na pa rin ako eh. Wala. Sa akin, for me, it's not a problem. It's not a problem. For example, natapilok ako going to work. Pwede mo naman sabihin, na-aksidente ako. Pero, they don't need to ask you kung ano nangyari sa'yo. Yeah, that's data privacy. Data privacy. Pag sinabi mong, hindi ako makakapasok, masama yung pakiramdam ko, tapos. Tapos na, they don't have to know, anong meron ka? No, hindi sila ganun. Bawal din yun. Tapos, paid yun. Kapag may sakit ka, tapos absent ka, paid yun. Even in your vacation? Totoo, pag nag-vacation ka. For example, ongoing vacation leave ka, and for example, unexpected, nagtatai ka, or na-aksidente ka during your vacation. Pag kunwari mayroon kang hospitalization or medical certificate from the hospital, file mo lang siya. Yeah. Tapos yung vacation leave mo na hindi mo nagamit dahil may sakit ka, you can still use. Mababawi mo siya. And paid ka. Yun ang maganda, no? Yun isa sa kagandahan, girl. Nung una, hindi ko alam yun. Nagkasakit ako sa Philippines for 7 days. Okay. 7 days ako nagkasakit, hindi ko nagamit, sis. Ha? Hindi ko na file. Sayang. But it's okay. Ano nangyari ba? Sorry. Data privacy. So, yun yung sa sick leave. Pero, dito, at saka dito, pag sick leave ka, pag paid ka ng 1.5, ng 6 weeks, di ba? Yeah. Kompleto pa yung sahod mo in 6 weeks. Pero, above, more than 6 weeks na may sakit ka na, ang magti-take over na ng sahod mo ay ang insurance mo. Tapos, hindi ko alam kung ilang percent, parang 75% na lang yata makuha mo, 70, mga ganon. I'm not sure na. Comment down kung alam nyo. Comment down nga dyan kung ano. I have a question. Syempre, marami sa ating mga kunars or mga Krankenpfleger, Kranken nurses na, alam mo parang hindi pa sila confident or like, let's say, hindi pa sila open or medyo nahihiya pa. Sa mga kolege, ganyan. Ano sabi mo sa kanila? Ako nung una, ganyan lang din naman ako. Nahihirapan kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tapos, lalo kapag break time, nasa pause kayo, no? Yeah. Ako, ganun lang ako, cellphone. Minsan yaya sila ng yaya magkape. Hoy, kape ka. Sige, magkape ka. Hindi nga ako nagkakape. Hanggang, alam mo ba, nag-give in ako. Sabi ko, sige, nag-give in ako. Sabi ko, sige nga, magkakape na ako. Hanggang alam nyo na ngayon, 5 beses na ako magkape sa isang araw. Sa isang shift, ha? Ang ganda kaya kapag papausi kayo, tapos small talk. Yan si patient oo. Tapos anong ginawa nung weekend? Ganon. So, ang pasasabi mo, parang ang advice mo sa kanila? Ang advice ko, kung introvert kayo, naiintindihan naman natin yan, pero learn how to communicate with your colleagues. Yeah. Integration.
Small talk is very important sa kanila. Ako naman siguro yung masasabi ko is adjustment. It's a process. It will take Oo, time. it takes time It will talaga. take time. And adjustment, isa yan sa pinakamahirap na process as an OFW. Kasi Totoo. hindi lang naman language ang inaaral mo dyan. So, learn yung culture. Lahat. Lahat. Lahat So, ng pagiging German na. Ganon. yeah. And also, one advice I could give is yung hindi mo kailangang i-compare yung self mo sa... Kasi syempre maraming mga iba na, uy, bakit si ganito? Ang bilis niyang matuto. Ang bilis niyang Oo, mape-pressure ka lang. Yeah. So, you have your own pace. You have your own, track. Totoo. Yeah. Yun nga, sabi mo, nanggaling din tayo dyan sa umpisa. Lalo na ako, sobrang introvert ko. Hindi ko nga alam bakit ako nandito. But as time went by, natutunan ko din na tama ka, sabi nga, you have to integrate yourself, learn Yes. how to talk to your colleagues. Kasi, para mag-gain mo rin yung trust nila. At saka yung istimong, di ba? Yung vibes, yung ambience ng station, kapag lahat kayo nag-uusap-usap, ang saya. Yeah. At saka hindi ka mukhang mulala dun sa tabi, di ba? Na parang, Okay, ito naman ang hello. question ko. Ano na naman masasabi mo sa mga Kraken nurses natin or kunars na parang feeling nila I don't know if that's the right, yung parang bobo. Di ba, syempre It's normal. It's kasi normal to feel bobo. Ako ganyan Yeah. ako Kasi na-feel ko din yan, parang bobo ko naman, hindi ko naintindihan. Nung first time ko talaga, Yeah. I felt so bobo. Like, Yeah. meron lang akong isang word na hindi maintindihan. Sabi ko nga sa inyo, pupunta ako sa CR, sasabihan ko isang, bobo mo, yun ang pang sinabi. Ganun. I was so hard on myself. It's normal. Yeah, it's normal. That's why, nung mga tumagal-tagal na ako, baala ka dyan. Dead ma. Ganun. Hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo kasi it's not your language, it's not your mother tongue. It's, 'di ba? Nag-aaral ka ng ibang lengguwahe. Sabi nga, yung mga colleague ko rin nagsabi sa akin, Jeremy, it takes time. Yeah. Sabi na meet that site, makakaya mo rin yan. Yeah. 'Di ba? Sabi nga, actually, nakita na namin improvement sa'yo eh. Nung bago-bago, mga 3 years ako or 2 years. Kita namin improvement sa'yo, ang galing mo na nga eh. Yeah. Sa Uber gabi mo dati, medyo gumagano ka pa eh. Yeah, tama yung Diba? sinabi mo. Kasi yung progress naman, invisible. Hindi mo Totoo. napapansin na parang, hindi mo namamalayan na naiintindihan mo You na won't notice, but they will. they will notice. Yes. Yes. Tsaka, hindi naman basihan ang language para Totoo. Masabi kang matalino or bobo. ka. Even in No. English, right? No. Kahit yung pagiging magaling magsalita ng Ingles, Yeah. hindi. Or kahit Tagalog nga bobo ko sa Tagalog, hindi ko na nga alam minsan yung equivalent niya sa Ang hirap kasi ng language, no? Totoo. Sobrang hirap. Don't be too hard on yourself. Yes. Kada na the mere fact na nakaya mo, nakakarating ka Yes. dito, you are so brave and capable. Yeah. Pag mo sabihin sa sarili mong bobo. Yeah. Charot. Pero okay lang. Minsan, pag isa mo lang. Tsaka ang hirap, sa sobrang hirap, sis, alam mo yung hirap na nga ng trabaho, you True. have to translate pa everything in your head. Totoo. Di ba, minsan ninahap ko yung cellphone ko, itatranslate ko, tapos, nyeta, yun lang palang gusto niyang sabihin. Ganon. So, after ng work, siyempre pag fire abed na, Yeah. anong usually ginagawa mo? Ako, wala, uwi. Minsan hilata. Tapos, pahinga ng kaunti, tutulog. Or pahinga lang. Tapos, magluluto. Tapos, kausap yung, jowa. Ganon. Okay, that's... Pero, minsan pa ako, nagbabasa-basa din ako. Depende kung mga books, bumibili rin ako ng mga books. May mga German books din ako mga binibili, mga romance, mga ganon. Yun, kahit hindi ko naintindihan, charot. Basta lang kayo. Another way of learning, kahit nandito na kayo sa Germany, Yes. magbasa kayo ng mga libro. Yun. Ikaw? Pag fire abed, ako, yung same din, nagbabasa and kumakain, nagluluto. So, yun, masasabi ko sa mga ating mga nurses, you also need to learn how to, magkaroon ka ng pastime. Oo, or pastime. hobbies mo Hobbies talaga. kapag fire abed mo. Ay, ako, ang dami kong trinay. Like Kung what? pupunta ka sa kwarto ko ngayon, dami kong, nag-try ako mag-kinitin. Yung So, ano ba tawag? ang tawag sa ganyan, yung kinitin. Ang tawag Oh, sa yeah, basta kinited. basta mag-ganyan. Ang dami kong trinay, meron akong painting. Yeah. Pero hindi Hindi, dito madidiscover yung mga skills na hindi mo... yung creativity Yes, and yes. all. Yun, trinay ko, pero hanggang ganito lang yata yung nagawa ko, sis, na Yeah.
Parang kunwari ito lang nagawa ko. Wala na, hindi na talaga kaya. Try lang. Nakakapagod. Until ma-discover mo yung new skills mo. Totoo. For example, this one. Ito, podcast. Yes, diba? our Or sesh. right after Fire Oven, pwede kayong manood ng The Fire The Fire Oven Sesh. Diba? It's pwede nyo siyang gawing pastime. Yes, ginawa namin naman talaga tong Fire Oven Sesh namin is Para sa pastime. And to inform others, diba? While Yes. doing our pastime, we're educating, informing other Storytelling. storytelling, aspiring Nurses. kunars, Kunars nurses. or Krunken Yes. nurses. Yes. From all over the world. Charot. Okay. So ayun, thank you for staying. Don't forget diba? to like, subscribe, and comment. comment. Tapos kapag may gusto kayong mga topics, sabihin nyo lang sa amin, comment down below. comment down below, and we have follow our social medias, The Fire Oven Sesh on TikTok, Instagram, YouTube. Facebook, and YouTube. Yes. So that's it for today. Thank you for your time, guys, and Until our next Next session. dito lang sa The Fire Oven Sesh.